huling nag-ayuno. Ang natatandaan ko lang noon ay nag-ayuno ako at ako'y nagkasakit. Lumabas ang aking parang acid reflux yata noong mga time na yon. At ito po yung nangyari, ginawa ko to noon because merong matinding pangailangan or merong sitwasyon noon sa iglesia at nakita ko yung pag-aayuno bilang isang bagay na pwede kong gawin. But hindi na ito naulitan at hindi ko na alam kung kailan uli akong huling nag-ayuno. Now, meron ba sa inyo dito yung regular na nag-aayuno o nag-fasting? Ang tanong sa atin ay bakit? Bakit kaya marami sa atin walang idea ng fasting or hindi masyadong tinitingnan ang fasting bilang isang gawaing Kristiyano? Actually, sa maraming Reformed pastors na kilala ko, bihira din lamang ako nakakarinig na pinag-uusapan ng patungkol sa fasting. Sa maraming mga Reformed churches na alam ko, hindi ako masyadong nakakarinig na nagsasagawa din sila ng fasting bilang isang church. Siguro meron naman, pero marahil hindi ko lamang nabalitaan na sila ay nag-fasting. Pero alam niyo, meron sa tingin ko na ilang mga dahilan kung bakit tila napapabayaan ito o hindi gaanong naisasagawa ang pag-aayuno sa mga Reformed churches, sa ating Reformed circles. At meron akong nakita na 3 dahilan. First, may ilang kasi na iniisip na ang pag-aayuno ay hindi naman talaga Reformed Baptist practice. Ibig sabihin, totoo na hindi talaga ito malaking bahagi ng ating tradisyon. And I admit, kahit dito sa ating iglesia, hindi ko ito naituro, kaya hindi siguro natin napapractice. Kaya dahil po dito, dahil hindi ito regular practice, unti-unti itong napapabayaan sa maraming mga Reformed churches. And also historically, meron kasing paniniwala na ang pag-aayuno ay parang amoy Roma. Amoy Rome. Tinatanggihan kasi ng mga reformers ang mga maling paggamit ng pag-aayuno na dahil nakikita nila ito noon na iniuugnay o ikinukonek sa mga maling kaisipan na maaari kang magkamit ng kaligtasan ng tao sa pamamagitan ng mga gawaing mukhang espiritual. So, nung panahon ng mga reformers, dahil ito ay common na ginagawa ng Roman Catholic Church, hindi ito naging practice ng maraming mga reform at ng mga framers ng mga Reformed Baptist. Pangalawa, malawakan po itong isinasagawa ng mga charismatic at mga Pentecostal. Kung meron kayong maririnig na lagi nagfa-fasting, ito po yung mga charismatic at mga Pentecostal. Kaya minsan, iniiwasan ng mga Reformed Christian na ito ay mai-organize sa kanila. Bakit po? Kasi in reality, marami mga pagkakataon na ang fasting ay naabuso, nagiging masyadong legalistic, nagiging mechanical, or for show only, nagiging panlabas na lamang. So dahil dito, hindi ito masyadong napapag-usapan. Hindi ito masyadong pinapractice. Pero yung pinaka-common na ito, the reason why hindi masyadong broadcast ang fasting is because number 3, ang pag-aayuno kasi ay isang napaka-personal at pribadong gawain. Kaya kung ang isang tao man ay nag-aayuno, madalas tahimik lamang siya. Kung nag-aayuno siya, hindi niya pinangangalandakan, "Oy, do not talk to me. Nag-aayuno ko ngayon." O kaya naman yung itsura niya, mukha siyang gutom na gutom. Yung pala kasi nag-aayuno siya. So napaka-personal at napaka-pribado ng practice ng fasting, kaya hindi ito ikinukwento sa iba, "Oy, nagpa-fasting ko ngayon." So ayaw nila na ito'y malaman. Kaya hindi masyado na napapag-usapan, kung kaya hindi rin masyado nagkakaroon ng advice patungkol sa kung ano yung tamang paraan ng fasting. So ngayon po, ito yung ating papag-aralan ngayong araw na ito. Pag-usapan natin, ano bang ibig sabihin ng fasting? Bakit dito sa ating confession, hindi isinama ito sa ating regular element of worship? So una, ang pag-aayuno ay isang sinaunang gawain ng bayan ng Diyos, lalo na ng mga Israelita, na clearly ay matatagpuan natin sa banal na kasulatan. Ang pag-aayuno, hindi ito yung simpleng hindi pagkain lamang.
Hindi rin po ito yung hindi mag-aayuno ako para makapag-diet ako, para mabawasan ang aking mga timbang. Hindi po ito yon, ha? Kundi ang pag-aayuno ay panahon ng kusang pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos at pagpapakita ng matinding pagnanais sa isang bagay na hinihingi mo sa Diyos sa pamagitan ng panalangin. Ang pinakapangunahing layunin ng pag-aayuno o ng fasting sa Biblia is pagpapakumbaba ng kaluluwa sa harapan ng Diyos. Ito yung pinaka-main goal mo, to show that you are humble before God and seeking God sa iyong mga pangailangan. Inaamin mo na ikaw ay merong kahinaan at ikaw ay merong mga pangailangan na tanging ang Diyos lamang ang makapagbibigay. So kapag nag-aayuno tayo, lumilitaw yung ating kahinaan at pinatitingkad natin yung pagtitiwala sa Diyos. Sa pag-aayuno, ipinapakita mo at pinapaalala sa iyo na dapat kang lubos na magtiwala sa Diyos bilang iyong manlilikha at tagapagbigay ng biyaya. Ang pag-aayuno, mga kapatid, ay tulong sa isang mas taimtim na panalangin. Lalong-lalo na sa panahon ng pagsisisi, sa panahon ng paghahanap ng kalooban ng Diyos, sa paghahanap ng gabay ng Diyos, at maging sa pananalangin para sa ibang tao. Ibig sabihin, ito yung ginagawa ng fasting, ito yung kahulugan ng fasting para sa atin. Now, ano yung mga halimbawa ng pag-aayuno sa Biblia? O tingnan natin yung mga pag-aayuno sa Biblia. Biblically, hindi natin pwedeng i-deny, hindi natin pwedeng itatwa na talagang meron pong mga tao na nag-aayuno sa Biblia, lalong-lalo na sa Lumang Tipan. Karamihan ng mga devoted Jew, naintindihan nila kung bakit kailangang mag-ayuno. Kaya in many Bible verses, in many instances, makakita tayo ng napakaraming halimbawa ng nag-ayuno. Let me give you some of the example. Una, sa araw ng atonement or sa araw ng pagtubos, inutusan ng Diyos ang buong bayan na pakumbabain or itatwa ang kanilang mga sarili mula sa paglubog ng araw hanggang sa susunod na paglubog ng araw. So ito po, lingwahe po ito ng fasting. Sa mga espesyal na banal na pagtitipon, ang bayan ay karaniwang nag-aayuno hanggang kinagabihan. Mula umaga hanggang gabi, meron silang fasting. Ginawa ito personally, si Haring Saul, nung namatay si Saul, ang hukbo ng Israel ay nag-ayuno sa loob ng 7 araw bilang pagluluksa sa pagkamatay ng hari. 7 days of fasting. Si Nehemiah at ang buong bayan ng Diyos ay nag-ayuno bilang tanda ng pagsisisi at pagdadalamhati. Ang mga, kahit hindi Hudyo, kung inyo mabasa sa aklat ng Ninive, noong nangaral si Jonah patungkol sa propesiya ng paghuhukom ng bayan ng anak ng Diyos sa isang Gentile nation, ang ginawa po ng mga Ninevites ay nagkaroon sila ng pag-aayuno. Then personally, there are some people na nag-ayuno. Si Moses, nag-ayuno siya bago niya tanggapin yung 10 utos. Diba? Hindi siya kumain, 40 days and 40 nights din. Itong si Moses. Si David, nag-ayuno siya bilang tanda po ng pagsisisi at pagsusumamo sa Diyos para sa buhay ng kanyang anak. Hiningi niya na yung kanyang anak ay mabuhay, pero yun nga po, namatay at nagkaroon siya ng pag-aayuno because of that. Si Elijah, nagkaroon siya ng pag-aayuno habang tumatakas kay Jezebel. Inahabol siya para patayin. Si Esther, very familiar to sa atin. Nag-ayuno siya bago siya humarap sa hari, alang-alang sa kaligtasan ng mga Hudyo. Sapagkat nagkaroon ng panganib noon na patayin ang lahat ng mga Hudyo, kaya hiningi ni Esther, una siya ay nag-ayuno, hiningi niya yung kanyang mga kababayan na mag-ayuno, ipag-ayuno siya, ipanalangin siya para sa kanyang paglapit sa hari. Si King Darius, nag-ayuno siya noong ang kanyang kaibigang si Daniel ay ipinatapon sa yungib ng leon. At mismong si Daniel ay nag-ayuno upang humingi ng pangunawa mula sa Diyos tungkol doon sa mga pangitain na kanyang nakita. So kung nyo makikita, biblically, sa Lumang Tipan, makikita natin ang pag-ayuno ay isang karaniwang paraan ng bayan ng Diyos
upang ipahayag ang kanilang lubos na pagdepende sa Panginoon, pagpapakumbaba sa harapan niya, at nagsusumamo para sa kanyang awa at sa kanyang biyaya. Ibig sabihin, hindi natin pwedeng sabihin na hindi practice ang fasting. Ginagawa ito in the Old Testament. Now, the question is this, ginagawa noon, ginagawa pa rin ba hanggang ngayon? Pagdating po sa bagong tipan, makikita natin, hindi inalis sa bagong tipan ang pag-aayuno. Hindi natin makikita sa bagong tipan na inalis ito o binaliwala ng Panginoong Yesus ang pag-aayuno. Sa halip makikita natin, ipinagpatuloy yung fasting. Una, mismong ang Panginoong Yesus nag-ayuno bago siya tuksohin ni Satanas. Again, 40 days and 40 nights ang Panginoong Yesus na nag-ayuno. Hindi tumigil si Jesus o hindi tinuligsan ng Panginoong Yesus ang pag-aayuno, kundi yung pagkukunwari ng mga taong nag-aayuno ang kanyang tinuligsa. Maalala po ninyo na sa Matthew chapter 6, sa pagitan ng dalawang nananalangin, yung Pariseo at saka yung maniningil ng buwis, ipinagmamalaki nitong maniningil ng Pariseo na siya ay nag-aayuno. Hindi sinabi ng Panginoon, mali yan. Ang sinabi lang ng Panginoon, mali kung yung pag-aayuno ay iyong ipinagmamalaki. So kapag ang pag-aayuno ay ginagawa bilang isang pakitang tao, mali yun. Si Pablo, nung siya po'y naligtas, nag-ayuno siya. At sa ating teksto kanina, in Acts chapter 13, verses 1 to 3, at saka sa Acts chapter 14, makikita natin yung Church of Antioch, nung sila po ay magsusugo ng misyonaryo, nag-ayuno sila. Nung sila ay mag-o-ordain ng misyonaryo, nung sila mag-o-ordain ng elder, nag-aayuno sila. Therefore, walang anumang talata sa lumang tipan patungo sa bagong tipan na nagsasabing inalis ng Panginoon ng pag-aayuno. Therefore, ipinapakita ng bagong tipan na ang pag-aayuno ay isang nanatiling makadiyos na gawain. Therefore, ibig sabihin, hindi masama, bagkus ay dapat na mayroong ginagawang pag-aayuno ang mga Kristiyano o ang mga mananampalataya. Sinabi din ng Panginoon na kapag kayo ay nag-aayuno, ang ibig sabihin, hindi niya sinabi kung kayo ay mag-aayuno, ang sinabi niya kapag. Ine-expect ng Panginoon na ang kanyang mga alagad ay mag-aayuno. Ang tanong ngayon is ito, ano yung mga dahilan kapag kayo mag-aayuno? Pwede ba ako mag-aayuno kahit anong panahon? Ang sagot natin ay may mga panahon kung kailan ka lang pwede mag-ayuno o kung kailan ka dapat mag-ayuno. Halimbawa, pwede mong ipag-ayuno ang proteksyon at pag-iingat ng Diyos. Gaya sa Ezra chapter 8, ito nga yung ginawa ni Ezra. Hindi siya makakalapit sa hari ng basta-basta kasi noon ang reyna, kahit pa ikaw ay reyna, hindi ka pwedeng lumapit sa hari by your own will. Kaya pwede ka lamang pumunta sa hari kapag ipinatawag ka ng hari. Kapag ikaw ay pumunta sa hari at hindi ka naman ipinatawag, pwede kang ipapatay. Alam ni Ezra yon. Ni Esther yon. So ang ginawa po ni Esther ay kanyang hiningi na siya ay proteksyonan ng Panginoon sa kanyang paglapit. Okay? Sa panahon po naman ng pagdadalamhati, pwede kang magkaroon ng fasting. Meron kang matinding kalungkutan. Meron kang matinding pagdadalamhati. Pwedeng mag-fasting. Pwede ka rin mag-fasting bilang tanda ng isang matinding pagsisisi. Meron kang nagawang matinding kasalanan at gusto mong ipakita ang seriousness ng iyong repentance, pwede mo itong gawin through fasting. Para sa spiritual na lakas at paglaban sa tukso, nagaya nga po ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. You want to be strong in temptation, pwede mong ipag-fasting ito para ito ay makatulong sa iyo para mas maging malakas ka. Upang paigtingin ang iyong pananalangin, para mas maging seryoso ka sa pananalangin. Kasi kapag hindi ka nagpa-fasting, hindi seryoso ang iyong panalangin, pwede ka mag-fasting para ipanalangin na maging mas maayos ang iyong pananalangin. Sa paghahanap ng gabay sa mga mahalagang desisyon, pwede mong gawin ito. Gaya nga po ng ating nakita kanina, magsusugo sila ng misyonaryo, mag-o-ordain sila, so kahit doon sa mga importanteng desisyon
ng iyong buhay, pwede mo itong ipag-fasting. Now, ano yung mga mahalagang bagay na kailangan kong desisyonan? Ihingi mo to ng tulong sa Panginoon. Palalimin ng pagsamba at pag-ibig sa Diyos. Para lalo kang mas maging malapit sa Diyos at upang mas malinang ang iyong disiplina sa sarili. Therefore, reason kung kailan ka lamang magpa-fasting or mag-aayuno. Hindi ka dapat mag-ayuno nang basta ka na lamang nag-aayuno nang wala namang dahilan. So mamaya papaliwanag ko sa inyo kung bakit mo kailangang, kung ano yung mga dapat mong tingnan kapag ikaw ay nag-aayuno. So ano yung itinuturo sa atin ng pag-aayuno? Ito po yun. Una, itinuturo nito ang tamang prioridad sa buhay. Sabi ng Matthew 4:4, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ang pag-aayuno ay isang konkretong paalaala na may mas mahalagang pangailangan kaysa pagkain. At yun ay ang Diyos at ang kanyang salita. Sa panahon ng pag-aayuno, tinutulungan nito na ayusin natin ang ating prioridad. Na mas mahalaga ang presensya ng Diyos kaysa kaginhawaan ng laman, na mas mahalaga ang kanyang salita kaysa mga pagkain dito sa lupa. So when you fast, kapag nag-aayuno kayo, ipinapakita ninyo, tinuturuan nyo inyong sarili, mas mahalaga ang Diyos, ang pananalangin kaysa kumain. Mas mahalaga ang Diyos kaysa anumang mga bagay na pangkasiyahan sa mundo. Pangalawa, tinuturuan tayo ng pag-aayuno na mas patindihin ang ating pananalangin. Marami daw pong testimony ng mga nag-aayuno na habang tumatagal na walang pagkain ng kanilang tiyan, mas nagiging matindi ang kanilang pananalangin. So the more na nararamdaman mo yung gutom, the more mo na mas nagiging mataimtim ang iyong pananalangin. So sabi nung nabasa ko, ang gutom ay nagiging alarm clock ng kaluluwa para manalangin. Pangatlo, ito yung napakaganda ding tinuturo ng pag-aayuno, tinuturuan tayo nito na itatwa ang ating sarili. Ito yung panahon ng pagkapakumbaba. Ito yung panahon ng pagdidinay sa iyong sarili. Now, tandaan natin ang mundo, tinuturuan tayo ng tinatawag nating instant gratification. Yung dagliang kasiyahan. Tinuturo sa iyo, kung gusto mo, gawin mo. Kung gusto mo, kuhanin mo agad. Yan ang gusto ng mundo. Lahat ng gusto mo, makuha mo agad sa sandaling panahon. Ang pag-aayuno, sinasanay tayo na matuto tayong magsabi na hindi sa aking sarili at oo sa Diyos. Therefore, ang pag-aayuno, tinuturuan tayong magkaroon ng pipigil sa sarili, pagkapatagal ng ating kasiyahan, yung delayed gratification, at paglalagay sa Diyos ng higit sa ating sariling mga kagustuhan. So, ang mahalagang paalala sa ating mga kapatid, ang pag-aayuno, hindi mo to ginagawa para mapilit mo ang Diyos na sagutin ang iyong hinihingi. Hindi ito para ikaw ay makakuha ng dagdag na biyaya sa magitan ng Diyos. Ang pag-aayuno ay dapat mong ginagawa para mas maging malapit ka sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. Now, ang tanong natin, paano mag-aayuno? Ito ang sagot. Alamin mo kung bakit ka nag-aayuno. Yan isang napakahalagang bagay. You need to remember, ano pang dahilan bakit mag-aayuno? Kailangan malinaw ang iyong layunin. Hindi ka mag-aayuno for the sake na kailangan ko lamang tumigil sa pagkain. Now, meron akong narinig dati at nabasa ko rin ito na may mga nag-aayuno para yun na rin daw yung kanilang diet. Isabay na natin sa ating fasting yung ating diet. Para 2-in-1 kumbaga. No, it should not be like that. Hindi dapat o ganon ang ating thinking kapag tayo nag-aayuno. Dapat meron kang maliwanag na dahilan kung bakit ako mag-aayuno. At binanggit ko sa inyo kanina, ano yung mga pwedeng reasons kung bakit kailangan mong mag-ayuno. Hindi mo pwedeng, bakit yan nag-aayuno? Wala lang, feel ko lang ngayon mag-ayuno ngayong araw na ito. Hindi dapat ganon. Mayroon kang malalim na dahilan bakit mo gagawin ang fasting. Pangalawa, suriin mo ang iyong puso at ang iyong motibo. Tiyakin ang pag-aayuno ay hindi para magpakitang tao
o ikaw ay magmukhang espiritual. Ito yung sinasaway ng Panginoon doon sa mga Pariseyo, na kapag sila daw ay nag-aayuno, ang itsura nila ay parang mukhang kaawa-awa, ay mukhang gutom na gutom, ay nag-aayuno to. They want other people to see na sila ay nag-aayuno para magmukha silang espiritual. Ang sabi ng Panginoon, kapag nag-aayuno ka, dapat ayusin mo yung sarili mo. Hindi mo kailangang ipangalandakan, hindi mo kailangang ipaalam sa mga tao na ako ay nag-aayuno ngayon para lamang makakuha ng atensyon o makita kanila na bilang isang taong espiritual. Tandaan natin sa Matthew chapter 6 na binalaan ng Panginoon ang pagpapaimbabaw ng mga Pariseyo na gusto lamang mapansin ng mga tao. Pangatlo, ang pag-aayuno may kaugnayan sa pagkain. So karaniwan, ang pag-aayuno ay pansamantalang pag-iwas sa pagkain. Generally, ito yung ibig sabihin ng fasting. Ikaw ay umiwas sa pagkain. At sa maraming mga practices, ang malimit na pag-aayuno ay umaabot ng 24 hours. Ibig sabihin, 3-meal fasting. Sa ilang mga cases, mayroong mga extraordinary cases. Nakita natin, mayroong 7 days. Hindi ko alam kung kakayanin niyo yung 7 days. Lalong hindi nyo kakayanin for sure ang 40 days fasting. Huwag nyo nang subukan, mamamatay ka. Okay, tangi ang Panginoong Jesus lamang ang nakagawa noon at si Moses ang nakagawa noon. So, hindi recommended na kayo ay magpa-fasting ng ganong katagal. So, ang common practice is 24-hour fasting. So, anong gagawin mo kapag ikaw ay nagkakaroon ng pag-aayuno? Ilalaan mo ang oras na ito sa panahon ng pananalangin. Hindi ka kakain para habang yung panahon ng pagkain mo ay ipapalit mo sa panahon ng pananalangin. Kaya ginagawa ito sa mga espesyal na okasyon. Dahil kung araw-araw kang fasting, araw-araw kang hindi kakain. Diba? Pangalawa, kung may mga nararamdaman, ito yung hindi ko na-consider dati, o mabigat ang trabaho, maaari pong magkaroon kayo ng tinatawag na micro-fasting. Yung micro-fasting, bawasan lamang ang pagkain. Halimbawa, 1 meal only. You choose. Yung agahan, hindi ako kakain, spend ko yung oras ko sa buong umaga sa pananalangin. Hindi ako kakain ng tanghalian, spend ko yung tanghalian hanggang doon sa hapon in fasting kasi magpipray ako. O kaya naman yung gabi. You can choose kung ano yung kung ano yung meal na pwede mong itigil para lamang ikaw ay makapanalangin. So hindi ito yung fasting ako ngayon, basta hindi lang ako kakain. Hindi po ganun yon. Ang fasting, hindi ka kumain para makapanalangin. Hindi ka nagpa-fasting ka para makapagpuri ka sa Panginoon, makapasamba ka sa Panginoon, makapag-aral ka ng salita ng Panginoon. Yun ang ibig sabihin nito. Siniskip mo yung pagkain na ito para palitan ng pagsamba at pananalangin. Now, also, meron din pong uri ng fasting na maaring kung hindi man sa meal, maaring yung ibang pagkain na hindi mo na dapat kainin. Fasting na ako sa merienda, yung 3 merienda ko sa buong maghapon. Okay? So, ibig sabihin, may kinalaman sa pagkain. But, hindi lamang pala ito pwedeng tumungkol sa pagkain. Pwede rin po itong pag-aayuno, yung pagliban sa ibang mga gawain para ipalit sa panahon ng pananalangin. Halimbawa, paggamit ng social media. Sa halip na ikaw ay 2 oras na manonood ng YouTube o manonood at magbabrowse sa internet nang wala namang kapakinabangan, yung 2 oras na ito, stop muna ako for the whole 2 hours, I will spend this with God. O sang araw kung hindi mo na mag-social media, so para yung isip ko ay nakapokus lamang sa Panginoon, magkakaroon ako ng pananalangin. So yung fasting ay maaari sa pagkain o maging sa mga gawain na pwede mong itigil para palitan ng pananalangin at pagsamba sa Panginoon. Then ika-4, samahan ito ng regular na pananalangin. Ang gutom ay dapat maging paalaala upang manalangin. Kaya kadalasan ang pag-aayuno, nagtatapos ito sa isang taimtim na pagsamba.
So huwag kayo sanang magkakaroon ng kalituhan na ako'y nag-aayuno dahil lamang hindi ka kumakain. Hindi po pag-aayuno yung hindi ka kumakain. Yung hindi ka kumakain, yan po ay diet lang. Nag-aayuno ka kung ikaw ay merong ginagawang espiritual na bagay. Kung ikaw ay taimtim na nanalangin, taimtim na sumasamba, pinapalitan mo lamang ito ng mga gawain, yung mga ordinaryong gawain natin. So very clear in the scripture, from the Old Testament to New Testament, nakita natin yung reason, nakita natin yung mga example, nakita natin yung motive. The question is this. Ang tanong na lang sa atin ay ito, ang pananalangin at pag-aayuno ba ay kasama sa mga elemento ng banal na pagsamba? So ito yung kasing tanong natin kasi nandun tayo sa pag-aaral natin ng element of worship. Ano yung dapat na ginagawa natin sa panahon ng pagsamba? So naging question dito, isinama kasi ito ng confession sa paragraph 5, pero makikita nyo dito, hindi siya isinama sa element of worship. Maliwanag sa kapahayagan, ang pananalangin kasama sa regular na bahagi ng pagsamba. Pero ang pag-aayuno, hindi nilagay bilang gawain sa araw-araw o regular na ginagawa sa lingguhang pagsamba. Therefore, ang tanong, kailan ginagawa ang pag-aayuno? Ayon sa confession, ang kapahayagan ay nagsasabi sa mga tanging pagkakataon. So ang fasting ay gagawin lamang occasionally sa mga extraordinary na panahon. Bagamat ito mga kapatid, very clear itong sasabihin ko sa inyo, bagamat maaari itong gawing bahagi ng isang banal na pagsamba, pero inilagay ito ng framers ng kapahayagan sa mga tanging pagkakataon. Ibig sabihin, pwede pala na sa panahon ng ating pagsamba, magkaroon tayo o mag-declare tayo ng general fasting. Pero hindi linggo-linggo fasting tayo. Nakuha niyo po? Sa Acts chapter 13, nagkaroon sila ng gathering at nagkaroon sila ng fasting. Pero hindi sa lahat ng occasion, meron silang fasting. Hindi katulad sa Acts chapter 2, na nakita natin na yung yung iglesia, regular sa prayer, regular sa preaching, regular sa Lord's Supper, pero yung fasting, hindi. Pwede siyang isama paminsan-minsan sa mga espesyal na okasyon na kailangan ng iglesia na mag-ayuno. So ang pag-aayuno ay hindi inalis sa bagong tipan. Ngunit hindi rin ito iniutos bilang regular na gawain sa lingguhang pagsamba. So ang pag-aayuno ay hindi bahagi ng element of worship every Lord's Day, kundi sa isang pangkaraniwang tungkulin lamang ng relihiyon. Sabi ni Jonathan Edwards, fasting is a duty that God requires when there is a special need of seeking Him. Ang pag-aayuno ay isang tungkulin na hinihingi ng Diyos kapag merong espesyal na pangangailangan na hanapin siya. Sabi ni John Calvin sa Institute of Christian Religion, fasting is not perpetual duty, but is to be used as a help in prayers when there is some serious occasion. Ang pag-aayuno ay isang nagpapatuloy na tungkulin, subalit ito ay dapat lamang gamitin bilang tulong sa mga panalangin kapag mayroong isang seryosong okasyon. Sabi ni John Owen sa works of John Owen, extraordinary duties are to be performed upon extraordinary occasions. Ang mga extraordinaryong tungkulin ay dapat lamang gawin sa mga extraordinaryong okasyon. So ang pinatutungkulan niya dito ay ang fasting. Therefore, bagamat walang tahasang utos sa bagong tipan na nag-oobliga sa lahat ng Kristiyano na mag-ayuno sa itinakdang panahon, malinaw naman sa kasulatan
na ang pag-aayuno ay isang mabuti, makadiyos, at kapaki-pakinabang na espiritual na disiplina para sa mga mananampalataya at sa iglesia. So, ibig sabihin ganito, there is no direct command in the scripture na daily kailangan nating mag-fasting. Wala ding clear biblical data na nagsasabi weekly kailangan mo itong gawin or monthly kailangan mo itong gawin. Ang makikita natin, the Lord is expecting us o ang Panginoon ay inaasahan niya na tayo ay mag-aayuno. Therefore, ito yung dapat nating makita. Maaaring magkaroon ng personal na pag-aayuno ang sino mang Kristiyano na gustong gawin ito. So, fasting is a Christian duty and a Christian practice. So, ibig sabihin, kung hindi pala natin ginagawa yung fasting, mas magandang gawin natin ito. Kasi inaasahan tayo ng Panginoon na gawin ito. But it will not be in a legalistic way. Hindi po pwedeng ang simbahan ay magsabi, okay mga kapatid, every Wednesday fasting tayo. Ito yung oras, ito yung araw. Hindi po pwedeng gawin ito ng iglesia. Hindi ka pwedeng magtakda ng fasting para sa kalayaan ng bawat isa. Papasok po ito sa Christian liberty, magkaroon ka ng sariling panahon kung kailan ka magpa-fasting. At ito ay hindi mo dapat ipangalandakan sa sino man. At hindi mo laging ipakita, hindi mo dapat ipakita sa ibang tao na ikaw ay nag-aayuno para sila ay maawa sa iyo o kaya ay humanga sa iyo. Hindi nyo kailangang i-display na ikaw ay nagpa-fasting. It is a personal duty. Pwede nilang malaman na ikaw ay nagpa-fasting. Pwede kasi, nakita natin dito, inirecord ng Biblia na sila ay nagpa-fasting. Pero hindi ito dapat ipinagmamalaki. So yung motive ng isang nagpa-fasting ay hindi to glorify himself, but to get closer to God. Ang iglesia ay maaari ring magkaroon ng pangkalahatang pag-aayuno sa mga panahong nakikita nila ang pangailangan ng pag-aayuno bilang isang iglesia. So gaya na nakita natin kanina sa Acts chapter 13, na noong sinugo ng Church of Antioch, si Bernabe at saka si Saulo, anong kanilang ginawa? They pray and they fast. Hopefully, ganun din ang gagawin natin. Kapag mayroong tinawag ang Panginoon at nagsabing siya ay gustong magmisyonaryo, magkakaroon tayo ng church prayer and fasting para hilingin ang kalooban ng Diyos para sa Kanya. But it will not be a regular duty na every Sunday natin gagawin, every Lord's gathering. Hindi po. Ito ay mangyayari lamang sa mga espesyal o mga tanging pagkakataon. So ang konklusyon natin mga kapatid para sa fasting ay ito. Ang pag-aayuno ay pang-Kristiyano o pang-iglesyang gawain, ngunit hindi ito dapat ilagay sa prehong antas ng mga ordinaryong elemento ng banal na pagsamba. It can be done, pwede itong gawin, pero hindi ito inilagay ng ating primers at ng mga biblical data sa mga regular na gawain tuwing araw ng linggo. So kaya makikita nyo sa ating confession, maliwanag, ito ay pang special na okasyon lamang ginagawa. So tayo muna mga kapatid ay manalangin, and kung meron po yung mga katanungan, we will proceed sa ating question and answer. Let's pray. Panginoon, ngayong araw na ito, napag-aralan namin ng isang mahalagang Christian practice na nalimot sa amin pong iglesia. Marami sa amin, Panginoon, dito, including myself, is not really aware of the importance of fasting. Pasalamat, Panginoon, through the teaching po ng 1689, nadaanan namin ang bagay na ito. And today, we are reminded na mahalaga pala ang pag-aayuno para sa aming buhay bilang isang Kristiyano. Na ito ay isang gawaing pwede namin gawin para lalo kami mas maging malapit sa inyo. Lalong-lalo na sa mga panahon na meron kaming matinding kasalanan, meron kaming matinding hinihingi, meron kaming mga mahihirap na desisyon, meron kaming mga isusugong manggagawa, merong mga
mahalagang bagay na mangyayari. Lord, ang pag-aayuno ay isang panahon para hanapin ng taimtimang iyong direksyon sa aming buhay. Pag-aralan namin, Panginoon, ito si Christian duty. At ito rin po ay pwedeng gawin ng isang iglesia sa mga special na okasyon. Tulungan niyo kami, Panginoon, wag naming tuluyang makaligtaan o makalimutan ng isang napakahalagang Christian duty na ito. Tulungan niyo rin kami at na makaiwas kami sa mga legalistic way ng pag-practice nito. Huwag namin itong gawin, Panginoon, bilang utos ng tao, kundi ito ay maging isang udyok sa amin ng Banal na Espiritu. Tulungan niyo rin kami na makaiwas na ito'y abusuhin at hindi namin makita ang halaga nito. Tulungan niyo kami, Panginoon, na ang ganitong gawain ay maging isang panahon para kami lalong maging mababa sa iyong harapan. Lahat ng ito, Panginoon, dalangin namin na may pagpupuri at pasasalamat sa iyong dakilang pangalan. Sa pangalan po ni Jesus. Amen.